In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary Immaculate, Our Lady of Peñafrancia, pray for us. Our Mother of Perpetual Help, pray for us. Mary Co-Redemptrix, pray for us. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, maraming salamat po. Sabay ganun, Hindi, joke lang po. So, of course, sa mga ating po mga tagapakinig at tagapanood, ayan, tayo po ay naririnig ninyo sa 98.3 FM, The Mother's Touch, sa website din po ng www.radiocaritasmaria.com, at ganoon din po sa Facebook page ng Radio Caritas Maria 98.3 FM, The Mother's Touch. Ayan, so simulan na po natin ang ating pong programa at basahin po natin ang first reading. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, the Spirit comes to the aid of our weakness, for we do not know how to pray as we ought. But the Spirit Himself intercedes with inexpressible groanings, and the one who searches hearts knows what is the intention of the Spirit, because He intercedes for the holy ones according to God's will. We know that all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Yan. Basahin naman po natin sa ating wikang pambansa. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 26 at hanggang 30. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So narinig niyo po yung ating unang pagbasa o first reading, no? Tungkol dito pa rin po tayo sa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, or letter of St. Paul to the Romans.
At totoo nga po, no? Nasabi nga ni San Pablo na kapag tayo nagdadasal, no, ang Espiritu ang dumudulog para sa atin, no? At paano nga po ba 'yon? Sabi nga ng isa, no, bakit sabi daw ng isang santo na yung prayer ay parte ng ating buhay. Tapos paano i-reconcile dito sa sinabi ni San Pablo o Saint Paul? Alam niyo po, yung ating buhay pananampalataya, of course, no, ay sabi nga patay. Hindi lamang kung hindi natin nagagawa katulad ng sinabi ni Santiago, kundi kapag wala rin yung sabi nga yung Espiritu o yung Holy Spirit. Kasi yung ating buhay pananampalataya, yung ating buhay na na galing sa Diyos ay nakasandig po sa banal na Espiritu o sa udyok ng Espiritu. So napakahirap po, no, na manalangin nang wala kang pananampalataya. Kaya nga alam nyo, yung pagdarasal ay importante sa ating buhay Kristiyano, no? At ano na po, no, based on experience na rin po, kapag humina yung ating buhay pananampalataya, yung ating buhay panalangin, ay sigurado manghihina rin yung ating buhay pananampalataya, no, yung ating faith, no? At hindi lang po 'yon, no, experience sabi nga teaches us a lot that if we take for granted our prayer, we are prone to many temptation and we are prone to make bad decision. Ayun. Alam niyo, sa totoo lang, ito yung common denominator ng mga, sad to say, nagkakasala, no? At mga napapariwara ang buhay dahil nga po sa kakulangan sa pananampalataya, no? At sabi nga po ni ni Saint Alphonsus Maria de Liguori, no, he who does not pray will not be saved, no? So kapag hindi ka kaya nga po, no, yung kaligtasan ay hindi ganun tawag nga dito, yung kaligtasan po natin ay hindi po katulad ng sinasabi ng ating mga kapatid na protestante na once na tinanggap mo si Kristo ay ligtas ka na, diretso ka na sa paradiso kahit anong gawin mo na ngayon, no? Hindi po. Kasi nga po, no, yung may pagkakataon pa rin na yung ating sarili mas pinipili natin kaysa sa Panginoon, no? Katulad na lang minsan, no, mas pinipili natin yung gawin yung gusto natin, no, kaysa manalangin, hindi po ba? Maraming kabataan ngayon, ayan, aminin. Ano tayo ngayon? Tawag dito, examination of conscience, no? Maraming ngayong mga kabataan, siguro yung iba nakikinig sa atin ngayon, na mas pinipili pang gadget kaysa magdasal, di ba? May panahon sila sa Facebook, may panahon sila sa TikTok. Pero pagka sa rosary, ayan, no, minsan minsan kinakatulugan pa yung rosary, minsan o madalas, no, mas mas may time pa sila doon sa TikTok kaysa magrosaryo, no? Hindi naman masama excuse me, hindi naman po masama ang mag-TikTok, no, kung yung TikTok ba yun ay nakakatulong sa iyong pananampalataya, no? Pero kapag yun nga, no, sabi nga masama lagi ang sobra, no? Masama ang sobra, no? Kumaga
Kung mas na ano mo yung TikTok, nawawalan ka na ng panahon para magrosaryo, masama, 'no. Pero kung yung pagti-TikTok makatulong sa'yo para yun, mapalago yung pananampalataya mo, makapagsimba ka, makagawa ka ng mabuti, okay po yun, 'no. Pero sana sana gano'n nga, 'no, yung mangyari, 'no. Pero kung yun nga, karamihan, 'no, o hindi naman lahat, 'no, nangyayari, 'no, baliktad, 'no, baliktad po. So, kailangan yung itong mga gamit natin, kaya nga itong cellphone, itong laptop, itong camera, 'no, kung ginagamit natin sa mabuti, okay, 'no, it's good. Kasi nandiyan yung spirit. Yun nga, ang alam mo niyo po, ang spirit ay nasa mga mabubuting gawa na ating, sabi nga sa Bicol, ginigibo, 'no, sa mabuting gawa na ginigibo natin, 'no, kung ginagamit natin sa mabuti. And at the same time, 'no, yung pananalangin, 'no, dapat na nagiging parte na yun dapat ang naging sabi natin end o object ng ating paggamit sa mga bagay na ito, 'no? Hindi yung para lang sa ating pansariling ano, 'no, pansariling kapakanan, ayan, 'no, 'yan po. At sabi nga natin kanina, 'no, yung prayer, bakit na natin kailangan ng prayer? Kasi nga, 'no, hindi pa tayo ano, 'no, hindi pa tayo 100% secure, 'no. Dahil alalahanin po ninyo, 'no, yung sa ating pananampalataya, meron po tayong tatlong kalaban everyday. Alalahanin po natin 'yan. Tatlong kalaban. Ano 'yun? Yung demonyo, yung mundo, at yung ating laman, concupiscence, 'no. So, kita niyo 'yan. The devil, the world, and the flesh. Every day nakikipag-ano yan sa atin, 'no. So, kung wala tayong prayer life, 'no, tendency, 'no, makaligtas ka man sa isa, mayroon pang dalawa, 'no, na makikipag-ano sa iyo, bunuan, sabi nga, makikipagbunuan, makikipagsuntukan sa iyo spiritually, 'no. Kung makaligtas ka sa demonyo, nandiyan yung laman at nandiyan yung mundo. Kung makaligtas ka naman sa mundo, nandiyan yung demonyo at nandiyan yung laman, 'di ba? Kung makaligtas ka sa laman, nandiyan yung demonyo, nandiyan yung mundo. Kita nyo? So, importante po yun, no? Kaya nga sabi natin din kanina sa homilia, no, na yung sinasabi ng kapatid nating mga born again, na once saved is already saved, no, is contradictory po sa ano, no, sa Bible mismo. Bakit? Kasi nga, no, kahit si San Pablo, sabi niya, no, hindi sa sinano ko na narating ko na, no, yung ano na yun, kundi ang ginagawa ko ay may pagtaguyod ng ano, no, kung yung aking nasimulan, no. And history, sabi nga, in history, church history, we see many bright people, bright person, no, na bumagsak, no, bumagsak dahil hindi nakapag-persevere. Kaya nga, sabi nga rin po ni ano, no, Saint Alfonso Maria de Liguori, tsaka ni yung isang Jesuit theologian, si Enrico Federico Suarez yata, o Suarez, no, sabi nga nila, we have to pray for the grace of perseverance, no. Isa rin po yun, no, grace of perseverance, kasi hindi tayo sigurado, no, baka sabi nga, gulong ng palad, gulong ng palad. Di ba? May sasabi, gulong ng palad, yung minsan nasa taas, minsan nasa baba. Tapos sabi yung minsan kaaway mo, nagiging kaibigan mo. Yung kaibigan mo, nagiging kaaway mo. So, kita nyo? So, walang kasiguruhan, no? Walang kasiguruhan. Ang mahalaga lang ay yung ating patuloy na pagsandig sa Panginoon, pagtitiwala sa Diyos through the Spirit and through prayer.
And alam niyo po, sa isang tingin lang po, akala natin din dito sa first reading, na para bang ano 'no, sabi kasi ni San Pablo, all things work for good for those he foreknew, he also predestined. Ito, for those he foreknew, he also predestined, no? So ano bang kind of predestination ito, no? Kasi minsan, no, di naman po minsan, may mga ano po, heretics, no, na yun nga, yung mga katulad ng mga Calvinist, no, na isang part ng ano, no, ng Protestantism, no, na yung kanilang tinatawag na predestination, no, na kapag ikaw daw ay predestined sa langit, so sa buong buhay mo nung ipinanganak ka pa hanggang sa mamatay ka, kahit anong gawin mo, sa langit ka pupunta, no? Yan ang sabi ng mga Calvinist, na kasi nga, no, parang na-misinterpret nitong sinasabi ni San Pablo, no, na for those he foreknew, predestined, no. Ano bang klaseng of course, may mga tao na binigyan ng ganitong grasya, tulad ni Mama Mary, ayan, tulad ni Saint Joseph, no. Pero iilan lang, no, iilan lang po. Ang karamihan po sa atin ay yung tinatawag na ano, no, hindi naman predestination, hindi absolute predestination, no, kundi conditional predestination. Ibig sabihin, no, it is according to our cooperation, no. Kumbaga, once na yun nga, once na inaccept natin yung grasya ng Diyos, yung plano ng Diyos, of course, no, tuloy-tuloy na yun, no? Tuloy-tuloy na yun. Ang ano lang po, ang problema is sa part natin, no? Kung makikikooperate tayo, of course, walang problema. Pero yun nga, no, experience tells us that sabi nga, many are called, di ba sabi ni Lord, many are called but few are chosen. Hindi po ba? Maraming tinawag pero iilan lang, no? And di ba last kailan ba 'yun? Sunday yata, no? Gospel natin. Yung sabi ni Lord o kagahapon na pumasok kayo sa makipot na pintuan, no? Enter the narrow gate because many, no, choose the wide gate, no? And they were lost. Maraming pumili nung maluwag na pintuan at yun nga, napunta sa kapahamakan. Kaunti lang, sabi ni Lord, no? Kaunti lang yung nakakita nung narrow gate na pumasok doon. Kasi nga, masikip. No, masikip. Mahirap. No? Pero yun yung, sabi ni Lord, yun yung daan papunta sa langit. No? So, kita nyo. So, hindi totoo yung sinasabi ng mga kapatid natin, no, na once saved, you are already saved. Kasi nga, si Lord nagsabi, no, na hindi na si Lord, no. May halimbawa pa tayo, no. Walaan nyo, sino yung example natin para sabihin na hindi totoo yung once saved, always saved na sinasabi, yung absolute predestination na sinasabi dito? Sino? Nagsisimula sa letter J. Sa English, J. Pero hindi yung isa-celebrate natin bukas, ha. Iba yun. Siguro alam nyo na. Si Judas Iscariot. Ayun. Bukas kasi piyesta ng St. Jude Thaddeus, di ba? Piyesta pala nila Father Francis. Happy Fiesta. Yan sa St. Jude, no? If I'm not mistaken, di ba? Piyesta bukas. So, hindi si St. Jude Thaddeus, kundi si Judas Iscariot. Di ba? Pinili siya ni Lord. Si Lord ang nagpili sa kanya. Biruin mo yan. Sa 12 apostles, he was included there. So, bakit, no, ang tanong, no, bakit si Judas na pinili ni Lord, no, ay
ano pa, nagtakwil sa kanya, pinagkanulo pa siya. See? Hindi ba siya, sabi nga, hindi ba sapat yung presence ni Christ sa kanya? Hindi ba sapat na makita niya yung milagro ni Lord, no? 'Di ba? Nakita niya sa mismo sa ano niya, sa dalawang mata niya nakita niya yung yung ginawa ni Lord. Hmm? Pero ang tanong, bakit po siya nagkaganon? No? Sabi nga, saan ako nagkamali? Di ba? Sabi niya, no? Walang sinasabi yun. Saan ako nagkamali? Of course, hindi. No? God did not, sabi nga ni Bishop Fulton Sheen, Blessed Bishop Fulton Sheen, sabi niya, no, God did not, hindi siya nagkamali, no? Hindi siya erroneous sa pagpili kay Judas. God choose Judas for a purpose, and that is that, no? That purpose na although of course gusto ni Lord na maligtas si Judas, no? Pero no, si Judas mismo ang siya mismo ang pumili, di po ba? Hindi naman si Lord, no? So ganun din po, no? Kahit na tayo ay, sabi nga, niligtas ni Lord, kahit na tayo ay bininyagan, no? Marami nga dyan nakatanggap pa ng milagro sa Diyos, pero no, kapag hindi natin pinangalagaan, no, we don't take care of our salvation, there's really tendency we might lose it, no? Not because God is not merciful. Of course, God is merciful. God is love, no? The Spirit, sabi nga dito sa first reading, the Spirit is there to pray for us. But sabi nga, kaya nga totoo yung sinabi ng isang philosopher, no? Sabi niya, if there is a weakness in God, that weakness is the freedom of man, no? If there's a weakness in God, sabi nga, there is, no, the freedom of man, yung kalayaan natin, because God never violates our freedom. Alalahanin po nyo yan. Remember that. God never violates our freedom. Kailanman hindi gagawin ng Diyos na panghimasukan, sabi nga sa Tagalog, no? Panghimasukan ang ating kalayaan. No. N-O. No. God will not do that. And that's the problem with us, no? Kahit gusto ni Lord maligtas tayo, no? Yun nga yung mga sinasabi ni Father Jerry Orbos na ganito, ganyan, I believe, naniniwala ko, pero at the end, no, how beautiful those words, but at the end, it is up to us, no? Sa atin rin po. Sabi nga sa Bicol, sa diri depende po yung ating kaligtasan. Of course, not in a way na yung heresy ng no, baka bumagsak tayo sa heresy ng Pelagianism, no? Alanin yun, no? Sa heresy ng Pelagianism na para bang tayo na yung gumagawa ng kaligtasan natin. Of course, that's not pero ang lang po, no, that God, no, God, sabi nga ni Saint Augustine, no, God in creating us did not ask us, but He will not save us without our cooperation. Nang kinita tayo ni Lord, nang binigyan tayo ng grasya ni Lord, sapat, no? Pero, no, kailangan, no, nandun din yung ating cooperation para tayo maligtas. Okay? So, so kung anong gusto nyo pong magpa-shoutout, ayan po. At mag-music break muna po tayo.